Nais nating lahat na bigyan ng masigapong palakpakan ng choir. Tama po ba? Habang patapos na ang taon, papalapit na rin ang pagtatapos ng ating New Year Retreat. Lahat ng mga kapatid sa buong bansa ay nakibahagi, nakinig ng sermon, at naglaan ng oras para magplano sa susunod na taon. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos, hindi lamang sa pagbibigay ng pagkakataon na makatanggap ng kaligtasan. Gayon din sa pagbibigay ng pagkakataon na makapagbahagi ng Ebanghelyo. Kaya yung ating puso ay higit na nagnanais na huwag sayangin yung mahalagang pagkakataong ito sa mga huling araw, kundi lubos nating gawin ang mahalagang misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ito na yung pinakahuling session ng ating New Year Retreat. Maging yung mga dumalo mula sa malalayong rehiyon ay umuwi na sa kani-kanilang mga church. At sinabi sa akin na yung mensahe na aking ipinapangaral ngayon ay naka-broadcast sa buong bansa. Kaya naniniwala ako na yung lahat ng brothers at sisters ay nakikinig ng parehong sermon at salita ng Diyos. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat sa iyong dakilang biyaya na sa amin ay nagligtas sa mga huling araw. Inihiwalay kami bilang mga banal at sa pagsama at pagtulong sa amin upang sa aming natitirang buhay ay makapaglingkod kami sa iyo, maipangaral ang Ebanghelyo at mabuhay ng may pagsunod. Salamat po sapagkat sa pamagitan ng New Year Retreat na ito, maraming iglesia sa buong bansa ang nagkatipon upang makinig ng salita, magkaroon ng fellowship at makapaglaan ng oras upang magplano, magsaayos at maghanda para sa panibagong taon. Naniniwala kami at nagpapasalamat na ikaw ay kasama namin, tumutulong at gumagabay sa maraming iglesia sa buong bansa at sa buong mundo, gayon din sa mga brothers at sisters na bagamat nasa gitna ng maraming kahirapan, ay nagpapanatili ng kanilang pananampalataya at nagpapahayag ng Ebanghelyo. Pakiusap, ipaunawa mo sa amin ang nararapat naming gawin para sa banal na misyon na ipinagkatiwala mo sa amin, ang gawain ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga huling araw. Gamitin mo nawa kaming lahat ayon sa iyong banal na kalooban upang sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa marami pang mga ligaw na kaluluwa na hindi pa naliligtas, sila rin ay makatanggap ng kaligtasan kasama namin at magkaroon ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang buhay at sa kaharian sa langit. Ang biyaya mo nawa ay mapasa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay nagkatipon upang magpasalamat at matuto sa iyong salita. Pakiusap, turuan mo kami ng salita na aming kinakailangan at ng nararapat naming gawin. Hawakan kaming lubos ng kamay ng iyong salita at ng kapangyarihan at gabayan kami ng iyong kalooban. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin nagmamahal. Amen. Tingnan natin sa aklat ng mga awit. Mga awit 107, mga awit 107, verse 1 hanggang 3. Mga awit 107, verse 1 hanggang 3. Basahin natin ng sabay-sabay, mga awit 107, verse 1 hanggang 3. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat magpakailanman ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili. Sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway at tinipon mula sa mga lupain, mula sa silangan at mula sa kanluran, mula sa hilaga at mula sa timugan.
Yung salitang ito ay naisulat 3,000 years na ang nakakaraan. Isa itong tula na nagpapakita ng imahe ng mga ligtas na kapatid na yung mga ligtas na kapatid na nagiging isa sa Espiritu Santo. Sinasabi rito, magpasalamat sa Panginoon. Silang mga tumanggap ng kaligtasan ay walang ibang maaring gawin kundi ang patuloy na magpasalamat sa Diyos. Tulad ng sinasabi sa talata, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Nagpapasalamat tayo dahil tayo ay buhay at humihinga sa mga oras na ito. Nagpapasalamat tayo sapagkat sa gitna ng napakaraming tao sa mundo, ay nakarating tayo sa pagkaunawa ng dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos. At nakatanggap ng kaligtasan at pagkatapos nito ay nagpapasalamat tayo sa lahat ng bagay na sa loob ng iglesia na kung saan ang Diyos ay kumikilos. Ang mga Kristiyano ay nagkakaroon ng fellowship at nabubuhay na sumusunod sa salita ng Diyos sa ilalim ng tulong at gabay ng Panginoon. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat magpakailanman ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili. Ang banal na kalooban ng Diyos ay mabuti, at ang kanyang kabutihang loob na ipinakita sa atin ay ang biyaya. Sapagkat magpakailanman ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili. Sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon. Tinubos ng Panginoon. Ibig sabihin ng pagtubos ay para sa mga kaluluwang nakatakdang mapahamak dahil sa kasalanan. Ang bugtong na anak ng Diyos na walang kasalanan ay namatay para sa atin. Lumanak ang kanyang dugo at pinatawad ang lahat nating mga kasalanan magpakailanman. Ito ang kahulugan ng pagtubos. Sabihin gayon ng tinubos ng Panginoon. Hindi ba ito ay kamangha-manghang katotohanan na tayo ay tinubos sa pamagitan ng dakilang biyaya? Sabihin gayon. Ano yung sasabihin? Na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway. Ang kaaway ng Diyos at kaaway natin, ang dyablo. Tinubos niya tayo mula sa kapangyarihan ni Satanas, sa kasalanan at mula sa kalagayang patungo sa walang hanggang pagkapugsa. Kaya't iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ni Satanas. At tinipon mula sa mga lupain, mula sa silangan at mula sa kanluran, mula sa hilaga at mula sa timugan. Tayo noon ay nakakalat, nagtutungo sa kanya-kanyang landas palayo sa Diyos. Iniligtas niya at tinipong muli kay Kristo mula sa silangan, kanluran, hilaga at timog. Ito ay malinaw at totoo, hindi ba? Sa Korea, yung mga kapatid ay masaya na nagsasama-sama kapag may pagkakataon. At gayon din ang mga tinubos nating mga kapatid sa buong mundo. Kahit hindi pa tayo lahat nagkikita, ay iisa ang ating puso. Kung maaari, nais ng Diyos na lahat tayo ay magkatipon upang magkaroon ng fellowship. Purihin ang biyaya at kaluwalhatian ng Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Kaya sinasabi ng Biblia na silang tinipon mula sa mga silangan. Mula sa silangan at mula sa kanluran, mula sa hilaga at mula sa timugan. At sa ikalawang Tesalonica, chapter 2, ngayon, hinihiling namin sa inyo mga kapatid tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Sa pagbalik ng Panginoon mula sa kalangitan, lahat ng mga naligtas sa panahon ng lumang tipan mula kay Abraham at maging bago niya si Abel na anak ni Adan na naligtas din sa biyaya ng Diyos. Lahat ng mga tinubos na banal sa panahon ng lumang tipan, gayon din sa bagong tipan ay maging ang mga Kristiyano na nabubuhay sa buong mundo sa panahong iyon ay magkakatipon sa harapan ng Panginoon. Magiging napakalaking ang bilang niyon. Ngayon, hinihiling namin sa iyo, mga kapatid, tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Lahat ay magkakatipon. Ito ang magiging isang napakalaking pagtitipon. Mapapalibutan tayo ng mga hukbo ng anghel na nagagalak sa biyaya ng Diyos, ang biyayang nagligtas sa atin. At sila'y magpupuri sa Diyos kasama natin. Ang isipin nito ay talagang nakakamangha.
Tiyak ang araw na iyon ay darating, kaya silang tinitipon mula sa mga lupain, mula sa silangan at mula sa kanluran, mula sa hilaga at mula sa timugan. Ginawa niya tayong isa kay Kristo. Hindi dapat nating kalimutan ang dakilang biyayang ito. Dapat lagi nating alalahanin na may pagpapasalamat at mabuhay para sa kanyang kalooban at kaluwalhatian. Iniligtas niya tayo hindi upang ibigay sa atin ang mga bagay dito sa mundo, kundi upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at pag-asa sa isang maluwalhating mana ng kaharian ng Diyos. Kaya naman, tingnan natin sandali sa awit 116. Awit 116, basahin natin ng sabay-sabay. Awit 116. Verse 8 hanggang 9. Verse 8 hanggang 9. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod, ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay, sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng walang hanggang kamatayan. Ang mga mata ko sa mga luha. Ang pagluha ay kapigatian. Habang nabubuhay tayo sa mundo, sinasabi nila na ipinanganak tayong umiiyak, habang nabubuhay ay umiiyak, hanggang sa kamatayan ay umiiyak. Ngunit iniligtas niya tayo mula sa mga iyon, sa mga pagluha at kapighatian, mula sa buhay na puno ng dalamhati at sakit na kailangan nating tiisin. Sa Apokalipsis chapter 21, nababasa natin ang tungkol sa bagong langit at bagong lupa na kung saan ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Sasabihin niya, ikaw, marami ka nang nailuha sa mundong iyon at nagtiis ka ng sobra. Papahirin niya ang luha, lahat ng luha at aalawin niya tayo. Lahat ng mga luha sa ating mga mata. Bukod sa pagluha ng dahil sa kapigatian, ang mga Kristiyano ay ipinanganak na muli at ibinuhos din ang luha upang mabuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos at para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod. Ang mga paa ko sa pagkatisod. Ako'y nahulog sa kasalanan at halos tuluyan ng mapahamak, ngunit sinagip ako ng Panginoon sa tamang panahon. Totoo ang mga talatang ito. Ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Sa lupain ng mga buhay. Habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, noon ay iniwan natin ang Diyos at lumakad ayon sa sarili nating daan patungo sa impyerno. Ngunit ngayon, sa natitira nating buhay, ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Mabubuhay tayo sa harapan ng Diyos ng ating natitirang buhay. Hindi na tayo maaring mabuhay na hiwalay sa Kanya. Doon sa verse 12 hanggang 14, basahin natin. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Dito, ano yung aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Tanging mga Kristiyanong tinubos ng biyaya ng Diyos ang makakapagsabi ng ganito. Upang iligtas ang isang makasalanang tulad ko, ang isang anak ng Diyos, si Jesus, gaya ng nakasaad sa Pilipos 2:6 na siya bagamat nasa anyo ng Diyos. Siya ay kapantay ng Diyos na lumikha, ngunit siya ay naparito sa lupa sa anyo ng isang tao. Ang Diyos ay pumarito sa mundong ito sa anyo ng tao upang tayo'y iligtas. At hindi niya itinuring na isang bagay na dapat manghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Iniwan niya ang kalwalhatian ng pagiging tulad ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging tulad ng tao. Hindi siya nagpakita bilang taong nasa mataas na katungkulan, kundi nagpakita siya
sa pinakamababang kalagayan. At palibhas ay natagpuan sa inyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Siya na walang kasalanan, banal at maluwalhati, ay naging gaya ng isang alipin, naging masunurin maging hanggang sa kamatayan. Upang iligtas ang mga makasalanan, maging sa kamatayan man sa krus, ito yung kanyang sinabi. Kaya, ang napakalaking biyaya na nagligtas sa atin, ang kaisa-isang anak ng Diyos, ay namatay na kapalit ng isang makasalanang tulad ko. Kung may isang mang tao na mamatay para lamang iligtas ang isang langgam na nasa panganib, iyon ay isang kalokohan. Ito ay salungat sa ating pangunawa. Hindi ito maaari. Ang kamatayan ng kaisa-isang anak ng Diyos, kapalit ng makasalanang tulad natin, ay hindi maihahambing sa taong namatay para sa langgam. Hindi natin ito maunawaan. At ang iniligtas niyang makasalanan, ginawang mga anak ng Diyos, mga tagapagmana ng Diyos na makakapasok sa langit at makikibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Ito ay lampas sa ating pangunawa. Sa unang Samuel ay sinabi ng Diyos, kanyang ibinabangon ng dukha mula sa alabok, itinataas niya ang nangangailangan mula sa bunton ng abo, upang sila'y paupuin kasama ng mga pinuno. Isipin natin ng halimbawa, ang hari ay pumulot ng isang bagay mula sa maruming bunton ng basura. Nilinis niya ito, inilagay niya doon sa paborito niyang lagayan, at ito ay hindi lubos na maisip ng mga tao. Kanyang ibinabangon ng dukha mula sa alabok, itinataas niya ang nangangailangan mula sa bunton ng abo, upang sila'y paupuin kasama ng mga pinuno at magmana ng trono ng karangalan. Yung trono ng karangalan, hindi natin ito maunawaan. Iyon ay gawa ng Diyos. At pagkaligtas, hanggang sa makapasok sa kaharian ng Diyos, iniingatan niya tayo. Tinitiis yung ating kahinaan, inaakay sa katotohanan, at tinutulungan sa pamagitan ng kanyang masaganang biyaya. Kaya nga, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Hindi natin dapat kalimutan ang biyayang ito kahit isang saglit. Ano ang aking isusukli sa Panginoon? Kahit hindi ko kayang masuklian ang biyayang iyon? Sinasabi sa isang hymno, the grace you have shown me, though I cannot repay it, with a weak heart and lowly body, I will be your servant. Hindi ko man masuklian ang biyayang iyon na ako'y iyong lingkod. Mamumuhay ako para lamang sa Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Mahalaga ang ganitong tapat na puso. Ano yung aking isusukli sa Panginoon? Ano ang may babalik ko sa Kanya? Pagkatapos maligtas, hindi na ako nabubuhay para sa sarili kong mga nasa o kagustuhan, kundi upang tumbasan ang biyayang iyon. Tama po ba? Hindi natin dapat kalimutan ang biyayang iyon. Ang pag-alala sa biyaya ng Diyos ang nagbibigay daan sa atin na mabuhay na nagpapasalamat ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit sa anumang mga kahirapan o pagsubok, tayo ay masaya. Kaya nga, ano ang aking isusukli sa Panginoon? Ipinapakita ng Biblia kung paano natin siya masusuklian. Pagkatapos maligtas, upang masuklian ang biyaya ng Diyos, dapat nating ipamuhay ang natitirang panahon ng ating buhay. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Doon sa unang Pedro chapter 4, ganito dapat natin suklian ang biyaya. May kasabihan tungkol sa paglimot sa kabutihan at kawalan ng utang na loob. Tama po ba? Napakadikila ng biyayang natanggap natin sa ating mga magulang, kaya't ginagalang at sinusunod natin sila. Sa katotohanan, hindi natin kailanman lubusang masusuklian ang kanilang kabutihan, yung pagluwal, pagpapalaki, pagtuturo, at sa pagtulong sa atin. Ngunit, kung suwayin natin sila, pagdamdamin, pag-alalahanin at pagdalamhatiin sila, kung gayon, tayo'y mga anak na walang utang na loob. Sa usaping moral,
Ang kawalan ng utang na loob sa magulang ay ang sinasabing pinakamalaking kasalanan. Tulad ng kasabihan, sa 10,000 kasalanan, ang kawalan ng utang na loob sa magulang ay ang pinakamalaking kasalanan. Sa 10 utos, yung 4 ay sa Diyos at yung 6 naman ay sa tao. Ang unang utos para sa tao ay igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sa Efeso 6, ito ang unang utos na may pangako, nagdudulot ng pagpapala ng Diyos. Upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Ang gumalang at magpahalaga sa magulang ay pagpapalain sa kanilang mga gawa at magkakaroon ng mahabang buhay. Spiritually, ang Diyos ang Ama ng ating mga kaluluwa. Silang tunay na gumagalang sa Diyos ay dapat ding gumalang sa magulang. Pinaglilingkuran natin ang Diyos na nasa itaas at namumuhay ayon sa kanyang kalooban. At physically naman, iginagalang natin ang ating magulang bilang sukli sa kanilang kabutihan. Subalit may ilan na hindi marunong magpahalaga sa kanilang magulang. May nagsasabing, bakit ninyo pa ako isinilang? At ano ba yung nagawa ninyo para sa akin? Habang sinusuway ang kanilang mga magulang. Ito po ay mali. Ang mga hindi pa naliligtas at nakakaunawa ng biyaya ng Diyos ay maaring may ganitong pag-uugali sapagkat wala silang alam sa biyaya ng Diyos. Ngunit maging ang mga ligtas, matapos matanggap ang napakalaking biyaya at patuloy pa rin nakakalimot. Kung hindi natin nakakalimutan ng biyaya, dapat sana'y namumuhay tayo para lamang sa Panginoon. Ginagawa yung kanyang kalooban upang malugod siya. Ngunit, nabibigo tayo na mabuhay ng ganito, namumuhay at ginagawa ayon sa gusto natin. Hindi ba't napakalaking pagkakamali ito? Kaya nga, ano yung ating isusukli sa Panginoon? Sa pamagitan ng kasulatan, pagbulayan natin ng higit kung ano ang biyaya ng Diyos at kung gaano kalawak at kamangha-mangha at matututunan kung ano yung pagtumbas sa biyayang ito. Dapat tayong mamuhay ng tuloy-tuloy. Hindi nauhulog sa anumang pagsubok o tukso, kundi mamuhay na sinusuklian ng kanyang biyaya para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Ano yung aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Yung saro ng kaligtasan ay tumutukoy sa dakilang biyaya ng Diyos, gaya ng pagtaas natin ng saro at magalak. Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Ito'y nangangahulugang pinupuri natin yung biyaya ng Diyos. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Lahat ng bayan ni Jehovah ay ang mga ligtas na banal. Ang namumuhay sa harapan ng Diyos matapos maligtas ay nangangahulugang mamuhay sa harapan ng mga kapwa ligtas. Marami tayong mga kapatid na ligtas. May malapit, may malayo, at meron din namang nasa iba't ibang panig ng mundo na marahil ay hindi natin kailanman mabibisita. Kapag sinabing tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Ibig sabihin, sa harapan ng mga ligtas na banal. Ano kaya yung mga panatang ito? Ang ligtas na nangakong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa harapan niya. Iyon ang panata. May isang lalaki doon sa Germany, nagngangalang siyang Count Nicholas Ludwig von Zinzendorf. Bilang isang konde, siya ay makapangyarihan at nagmamay-ari ng napakalawak na lupain. Si Konde Zinzendorf ay naligtas. Pagkatapos, hindi niya alam kung paano dapat siya mamuhay. Isang araw, sa isang German Art Museum, nakita niya ang isang larawan ni Jesus na nagdurusa sa krus. May koronang tinik sa ulo. At habang tinitignan niya yung larawang iyon, lumuhod si Zinzendorf. Siya ay humagulgol nang makita niya ito. Sabi niya, ang Panginoon ang nagsuot ng koronang tinik at tiniis ang paghihirap ng krus upang iligtas ang isang makasalanang tulad ko. Ngunit ano ang ginagawa ko para sa Panginoon? Habang iniisip niya ito, napagtanto niyang wala siyang ginagawa para sa Diyos. Sinasabi na,
Bumagsak siya sa harapan ng larawan at humagulgol. Doon nangako siya sa Panginoon, mula sa sandaling ito, mamumuhay ako para lamang sa Panginoon. Ito yung sinabi niya. Mula ngayon, mamumuhay ako para lamang sa Panginoon. At inihandog niya yung kanyang napakalaking kayamanan para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sa England, si John Wesley ay minister na nang siya'y maligtas. Nakipagtulungan siya kay Zinzendorf sa pangangaral ng Ebanghelyo. Noong 18th century, habang ang Ebanghelyo ay lumalaganap sa buong mundo, sila John Wesley at Zinzendorf ay namuhay na ibinibigay ang lahat ng kanilang pag-aari para sa Ebanghelyo. Hindi ba natural lamang iyon? Maging mahirap man ay nagbibigay mula sa kahirapan o mayaman na nagbibigay mula sa kasaganahan. Huwag nating gamitin kung ano ang meron tayo para lamang sa sariling kasiyahan. Sa halip, ang pinakamainam at pinakanararapat ay ialay ang lahat upang suklian ang biyaya ng Diyos na nagligtas sa makasalanang tulad natin at ipamuhay ang natitirang panahon ng ating buhay para sa Kanya. Ngunit, saan ba natin dapat ipamuhay ang ganitong uri ng buhay? Ito ay sa harapan ng buong bayan ni Jehovah. Ibig sabihin, sa harapan ng banal na kapulungan ng mga mananampalataya. Hindi ito tungkol sa pagpunta sa malayong lugar kung saan walang nakakakita at gawin ito ng panhim. Kundi, gawin ito sa harapan ng banal na kapulungan. Gaya ng nasusulat, tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Ito ang panata. Si Zinzendorf, siya man ay gumawa rin ng ganitong panata at nagsabing mula ngayon, mamumuhay ako ayon sa kalooban ng Diyos para sa Ebanghelyo ng Panginoon at para sa kanyang kaluwalhatian. Gumagawa rin tayo ng pangako sa Diyos. Mula nang tayo'y maligtas, mula nung naligtas, naipangako mo na ba sa Diyos na mamumuhay ka para lamang sa kanyang kalooban at kaluwalhatian? Ang paggawa ng panata ay kailangan. Dapat tayong mangako at mamuhay ayon sa panatang iyon. Bakit ba tayo natatakot gumawa ng panata? Nag-aalala ka ba na baka hindi mo ito matupad? Dapat tayong mangako at pagkatapos ay tuparin iyon. Ang ating kaluluwa, katawan at ang lahat ng meron ako ay pag-aari ng Panginoon. Kaya bakit magiging mahirap ang mamuhay para sa Kanya? Ano yung dapat ikabahala mo? Ang mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon ay para sa kanyang kalwalhatian ay siyang ating kagalakan at maging ating sariling kalwalhatian. Sinasabi ng Biblia na kung binibigyan natin ng kalwalhatian ng Diyos, ibinabalik niya ang kalwalhatian iyon sa atin. Kung gaano natin siya niluluwalhati, ganon niya tayo ginagantimpalaan ng walang hanggang kalwalhatian. Kaya bagamat ang talatang ito ay naisulat noong unang panahon, naniniwala akong ito ay salitang tunay na unawaan at naisasagawa lamang ng mga Kristiyano. Kung hindi mo pa nagagawa ang isang panata tulad ng ginawa ni Zinzendorf, isang panatang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa harapan ng Panginoon na nagligtas sa iyo, subukan mong gawin ito sa iyong panalangin. Doon sa unang Korinto chapter 6 verse 19 hanggang 20, sinabi doon, at kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Sa unang Korinto chapter 7 verse 23, sinasabi, kayo'y binili sa halaga. Sa ibang salin, kayo'y binili sa isang malaking halaga o sa mataas na halaga. Kaya huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Maging ang ating katawan ay hindi na sa atin. Ito ay sa Panginoon na. Ngayon, nabubuhay na lamang tayo para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Tayo ay mahina pagdating sa pamumuhay, sa natitira nating buhay para sa Panginoon. Kumpara sa biyaya na ipinakita niya sa atin, ang panahon na ibinigay sa atin ay napakaikli. Kahit na mahina tayo at maikli na lamang yung ating panahon,
Hindi dapat tayo tumalikod mula sa kalooban ng Diyos o kalimutan yung kanyang biyaya o kaya naman mabuhay ng para lamang sa sarili nating kasiyahan. Tayong mga Kristiyano ay dapat na mabuhay na karapat-dapat bilang mga naligtas na anak ng Diyos. Kung titingnan natin sa Biblia, ang buhay ng mga apostol at mga banal na nauna sa atin, huwag nating sabihin na ganun sila namuhay, pero paano ang isang gaya ko ang mabubuhay para sa Diyos ng katulad mo? Binigyan tayo ng Diyos ng parehong biyaya, buhay, at parehong maluwalhating pag-asa. Kaya bakit tayo mag-iisip ng ganun? Sa makatuwid, dapat tayong mabuhay sa natitirang bahagi ng ating buhay nang walang kahihiyan sa harapan ng mga banal, nang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos at ng tao. Napakaikli ng panahong inilaan sa atin, hindi po ba? Sinasabi dun sa Kawikaan, chapter 27 verse 1. Huwag mong ipagmayabang ang kinabukasan o ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Sa Santiago chapter 4 verse 14, ano ba ang iyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa verse 13, halika kayo ngayon, kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganong bayan at kami mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Ang lahat ay mayroong sariling mga plano at paninindigan. Gayunpaman, malinaw yung sinasabi ng Biblia doon sa Santiago chapter 4 verse 14. Gayunpaman, ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Yan din yung sinabi ng Kawikaan 27 verse 1. Huwag mong ipagmayabang ang kinabukasan. Maaari tayong magplano na makapag-ipon ng maraming pera at mabuhay ng marangya sa hinaharap. Ngunit, kahit na mabuhay tayo sa ganitong paraan, ano namang saysay nito? Dapat ba itong kainggitan? Maraming mayaman sa paligid natin na kumikita ng napakalaking halaga ng pera. Yung ilan nga, bilyong-bilyong dolyar pa. Hindi nila ito magagastos lahat kahit nasubukan pa nila sa kanilang buong buhay. Habang tinitingnan natin silang mga may daan-daang milyon o bilyon, iniisip ba ninyo, sana meron din akong ganun? Bakit napakahamak ng buhay ko? Sa tuwing nakikita ninyo yung kayamanan at kalwalatian sa mundong ito, huwag dapat ninyong kalimutan yung biyaya ng Panginoon na ibinigay sa atin. Yung biyayang ito ay libo-libo, 10,000 libo o bilyong beses na mas malaki ito kaysa sa anumang makamundong kayamanan. Natanggap natin ito, napakalaking biyaya. Gaya ng kasabihan, kapag nakita ninyo ang mga kayamanan at kalwalatian ng mundo, isipin ninyo ang biyaya na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Natanggap natin ang biyaya na ito na hindi mapapalitan ng anumang bagay sa mundo. Hindi ba dapat tayong mamuhay ng may pagmamalaki? Huwag kayong makaramdam ng kakulangan. Tulad ng ang mga mayayaman sa mundo? Sila ay tulad ng mga baboy sa kapestahan. Upo. Sa tingin ko ito yung angkop na paglalarawan sa kanila. Ang baboy sa kapestahan ay maayos na pinapakain at pinatataba. Maring iniisip ng baboy, gustong-gusto ako ng amo ko. Araw-araw niya akong binibigyan ng pagkain kapag ako'y nag-oink-oink, ay magdadala siya ng mas marami. Ngunit, para saan ito ginagawa ng amo? Upang ito ay katayin sa araw ng kapistahan. Tama? Sa Job 21 verse 7, sinasabi, bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at naging malakas sa kapangyarihan? Doon sa verse 9, ligtas sa takot ng ang mga bahay nila. Ang pamalo ng Diyos ay wala sa kanila. Lumalago yung kayamanan nila. Ang mga anak nila ay parang kawan. Ang lahat ay maayos sa kanila. Gayunpaman, ano yung sinabi sa verse 13? Ang kanilang mga araw sa kaginhawahan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol. Kung babasahin ninyo yung Job chapter 21, ito ay talagang totoo. Yung sa mga awit, sinasabi din dito kung paano umuunlad yung masama. Kahit na subukan nating mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, humaharap sa pagdurusa at kahirapan, ngunit silang mga masasama, bakit nabubuhay sila ng maayos? Tungkol dito, sinabi sa awit 73 verse 2 hanggang 3,
Ngunit tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos natisod, ang mga hakbang ko'y muntik ng madulas. Sapagkat ako'y nainggit sa palalo, aking nakita ang kaginhawa ng masama. Bakit nga ba habang tayo ay nagdurusa sa kabila ng pagsisikap nating mabuhay para sa Diyos, ang masama naman ay nagtatagumpay? Ito ay dahil hinahayaan ng Diyos mag-isa ang masama hanggang sa araw na mapunta sila sa impyerno. Hindi niya pinapakialaman yung kanilang buhay. Gaya natin na hindi nangingialam sa anak ng iba. Gayon din yung Diyos, hinahayaan silang mag-isa. Ngunit tayo mga ligtas, hindi pinahihintulot ng Diyos na mabuhay tayo sa gusto natin. Sinusubok, dinidisiplina tayo ng Diyos sa pamagitan ng mga kahirapan at pagsubok. Yung pamagat ng sermon ay ang dakilang misyon ng Kristiyano. Sa totoo lang, nag-aalala ako kung magagawa ko bang mabahagi ng akma sa pamagat na ito, yung dakilang misyon ng Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay may parehong pag-asa at layunin sa buhay. Pareho tayo ng biyaya, buhay at pag-asa at maging yung dahilan ng ating buhay. Hindi ba totoo po ito? Pareho yung biyaya, yung buhay, yung pag-asa, at maging yung dahilan ng ating buhay. Totoo po ito. Basahin nga natin doon sa Ikalawang Korinto chapter 5 verse 15. Ikalawang Korinto chapter 5. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 15. Basahin natin ang sabay-sabay. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Siya ang Kristo. Siya'y namatay para sa lahat. Namatay si Kristo alang-alang sa lahat ng tao. Natanggap natin yung dakilang biyaya. Ang sumpa at kahatulan na nararapat sa atin, pinasan iyon lahat ng Panginoon doon sa krus para sa atin. Kaya siya'y namatay para sa atin upang ang mga nabubuhay, sino itong mga nabubuhay? Silang mga nakaunawa ng biyaya ng Diyos at naligtas. Ang mga hindi ligtas ay mga patay sa mata ng Diyos. Kaya nuway mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Tayo ay mga patay noon sa ating mga kasalanan. Ngunit binuhay muli ng Diyos ang ating mga kaluluwa. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Bakit namatay ang Panginoon sa halip natin at iniligtas tayo? Upang ang mga naligtas na ngayon ay mga buhay, ay hindi na mabuhay para sa kanilang mga sarili, kundi para sa Panginoon na namatay para sa kanila at muling nabuhay. Ito yung layunin ng pagliligtas sa atin ng Diyos. Hindi na tayo dapat pang mabuhay para sa ating mga sarili, kundi mabuhay para sa Panginoon na namatay alang-alang sa atin at muling nabuhay. Malinaw na tinuturo ng Biblia na ito ang dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Ang mensaheng ito ay isinulat ni Apostol Pablo. Kung iisipan natin ang biyaya na binigay sa atin ng Diyos, kahit na mamatay tayo ng 100 beses para sa Panginoon, hindi pa rin natin magagawang mahigitan ng biyayang ito. Tama? Ngunit, kahit na hindi tayo mamatay ng 100 beses, hindi ba natin magagawang mabuhay kahit na 1 beses para sa Panginoon? Ayaw ba ninyong gawin ito? Kung ayaw ninyo, bawiin na lang kaya natin yung kaligtasan nyo. Naiinggit ba kayo sa mga tao sa mundong ito? Di ba? Yung kantang, Whenever I live for you, I belong to you. Madalas ba ninyong inaawit yung himnong ito? Ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Maaari tayong maayos na umawit ng papuri, ngunit kung ang ating puso ay hindi akma sa ating kinakanta, kung gayon, tayo ay nagsisinungaling. Pagpupuri ay
nababagay sa matuwid. Ang mga himno na ating inaawit ay orihinal na awitin ng mga Kristiyano. Isinulat bilang mga tula na mga patotoo mula sa puso ng mga naligtas. Kalaunan, nilapatan ito ng tono at naging himno. Kaya nga, yung pangalan ng gumawa at sumulat nito ay nasa ating mga himnal. Naglalaman ito ng pagtatapat ng pananampalataya, patotoo, pangako, at maging panalangin para sa Panginoon. Ginawa ito upang dumaloy ito mula sa ating puso. Ang mga himno ay dapat nating maging tunay na patotoo at tipan sa Diyos. Kung hindi, ito ay kasinungalingan lamang. Meron ding mga panalangin na kasinungalingan. May ilan na maayos na nananalangin, ngunit ang kanilang buhay ay walang kinalaman sa kanilang panalangin. Dahil dito, ang kanilang mga panalangin ay nagiging kasinungalingan. Nagiging kasinungalingan lamang. Pero ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Malinaw itong sinasabi sa atin ng kasulatan sa Kawikaan chapter 15 verse 8. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung ang ating panalangin at pagpupuri ay tunay na tapat mula sa ating budhi o kasinungalingan lamang. Alam niya ang lahat ng ito, hindi po ba? Kaya huwag tayong manalangin ng may kasinungalingan. Huwag umawit ng may kasinungalingan. Ang pagpupuri ay nababagay sa matuwid. Yung ating choir ay umawit ng napakaganda. Kumakanta sila tuwing linggo. Sa tuwing nakikita ko ang choir, iniisip ko na sila ay maaring nabubuhay ng tapat sa kanilang buhay Kristiyano. Tama po ba? Ang nilalaman ng mga himno ay talagang napakaganda at silang mga nakikinig nito ay mayroong parehong puso. Kaya ako ay lubos na nagpapasalamat sa ating choir. Sa pamagitan ng kanilang magagandang awitin, naantig nito yung ating mga puso. Kaya naman, sa pakikinig natin sa choir, naantig yung ating puso. Ngayon, tingnan natin sandali sa Roma chapter 14. Basahin natin yung Roma chapter 14, verse 7 hanggang 8. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Roma chapter 14, verse 7 hanggang 8. Walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sinumang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon tayo nabubuhay o kung namamatay tayo sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo, mamatay tayo ay sa Panginoon. Ito ay konektado dun sa 2 Korinto chapter 5 verse 15. Pareho itong isinulat ni Apostol Pablo. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. Tayong lahat dito na naligtas sa mga banal na nasa ating bansa dito at sa maraming mga ligtas na mananampalataya sa iba't ibang panig ng mundo, tiyak na tayong lahat ay mayroong parehong puso. Ano yung aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo, mamatay, tayo ay sa Panginoon. Noon, mayroong sistema ng pag-aalipin. Ang mga tao ay bumibili ng alipin. Halimbawa, kapag may bumili ng baka, maaaring gamitin ito ng may-ari sa pagtatrabaho o kaya katayin ito. Maaaring gawin ng may-ari yung gusto niyang gawin dito. Gayon din, yung amo ay mayroong lubos na karapatan sa aliping binili niya. Nang isinulat ni Apostol Pablo ang bagong tipan, inilarawan niya ang kanyang sarili ng ganito. Si Pablo na alipin ni Hesukristo. Buong pagmamalaking tinawag ni Pablo ang kanyang sarili na alipin ni Hesukristo. Ang alipin ay binili sa isang halaga. Siya'y nabubuhay lamang para sa kanyang amo. Ang alipin ay walang karapatang mabuhay para sa kanyang sarili at walang kalayaan na maging sa kamatayan.
Ibig sabihin na ang alipin ay hindi maaring magkaroon ng kanyang sariling plano. Walang kagustuhan o opinyon. Ang alipin ay nabubuhay lamang para sa kanyang amo, sa kanyang Panginoon. Tayo ay mga alipin ni Hesukristo. Ang Panginoon ay namatay sa halip natin. Pinaglingkuran niya tayo hanggang sa kamatayan sa halip natin. Sinabi mismo ni Jesus, kung paano ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Ang Panginoon ay namatay upang tayo'y paglingkuran, higit pa sa pagbibigay ng kanyang buhay. Paano tayo tutugon sa ganitong biyaya? Tayo'y dapat na maging lingkod ni Kristo, hindi po ba? Wala tayong karapatan upang mabuhay para sa ating sarili at wala tayong kalayaang maging sa kamatayan. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Tayo'y pagmamayari ng Panginoon. Silang mga nakahanda lamang na mamatay para sa Panginoon ng tunay na makakapamuhay ng maayos para sa Panginoon. Pag-isipan natin ito ng mabuti. Handa na ba kayong mamatay para sa Panginoon? Handa na po ba? Kung gayon, makakapamuhay kayo ng maayos para sa Panginoon. Silang nabubuhay para sa Panginoon ay kaya ring mamatay para sa Panginoon. Basta na lamang bang hinahayaan ng Diyos na mamatay ang sinuman para sa kanyang kapakanan? Tanging ang mga nakakapamuhay lamang para sa Panginoon ang maaring mamatay para sa Kanya. Maaari bang ang isang taong nabubuhay ayon sa kanyang kagustuhan ay mamatay para sa Panginoon? Wala itong saysay. Ang isang tao ay dapat na mabuhay para sa Panginoon upang magawa niyang mamatay para sa Panginoon. Ganito nabuhay ang mga apostol, ang mga banal na nauna sa atin. Nabuhay silang lahat para sa Panginoon at pagkatapos sila'y namatay para sa Panginoon. Kapag ang nabubuhay at namamatay ay para sa kanyang sarili, ito isang sumpa. Tunay na isang sumpa. Wala itong kabuluhan. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Sa Roma chapter 14 verse 9, basahin ulit natin. Sapagkat dahil nito si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Sapagkat dahil dito, para sa ang layunin, ibig sabihin na ang ligtas na Kristiyano ay hindi na dapat mabuhay o mamatay para sa kanyang sarili, kundi mabuhay at mamatay para sa Panginoon. Para sa layuning ito, namatay at muling nabuhay si Kristo sa halip natin. Ito yung layunin ng kaligtasan. Kung malabo pa rin ito sa iyo, isulot mo ito at idikit ito sa lamesa o kaya naman doon sa itaas ng iyong tulugan. Huwag ninyo itong kakalimutan kahit saglit lang, sapagkat dahil dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Para saan? Upang ang mga ligtas ay huwag nang mabuhay pa o mamatay para sa kanilang sarili, kundi mabuhay man o mamatay, gawin ito para sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit namatay ang Panginoon sa halip natin. Kapag tayo'y nabubuhay para sa Panginoon at namamatay para sa Panginoon, ang layunin ng kanyang pagliligtas sa atin ay naisakatuparan. Ganun nga kaya nalugod ang Panginoon. Gaano nga kaya nalulugod yung Panginoon kapag ganito? Maaari niyang sabihin, namatay ako para sa taong ito, muli ako nabuhay upang bigyan siya ng buhay na walang hanggan. Tunay na karapat-dapat mamatay para sa Kanya. Kapag nakikita niya tayong nabubuhay ayon sa Kanyang kalooban, siya'y nagagalak. Upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Hindi na ang ating sarili ang Panginoon natin. Hindi na tayo nabubuhay para sa ating mga magulang o kung sino pa man o para sa ating sarili. Nabubuhay tayo para sa Panginoon na nagligtas sa atin. Hindi po ba ito malinaw? Itong simpleng katotohanan ang mahalaga at walang hanggang katotohanan ay hindi dapat kalimutan. Kapag nakikinig tayo ng salita, sinasabi natin, oo, tama. Mabubuhay ako para sa Panginoon. Subalit, pagkaalis, pagkababa doon sa hagdanan, makakalimutan na yung lahat. Kapag meron naman siyang nakita na nagmamaneho
Nagmamaneho ng makintab na sasakyan, iniisip niya, wow, ang ganda. Kung meron namang naglalakad na nakadamit na sunod dun sa uso, iniisip, sana meron din akong ganun. Bakit ba tayo naiinggit sa maraming bagay? Talagang kamangha-mangha ang mga ito? Tinitingnan niyo ba ang baboy na inihanda sa pistahan at sabihin, napakahusay? Simula ngayon, kapag nakakita kayo ng taong namumuhay ng marangya, isipin ninyo, baboy na pangpista. Huwag na kayong mainggit sa baboy na pangpista. Tayo, yung mga ligtas na buhay para sa Panginoon, namamatay para sa Panginoon at nagtitiis sa lahat ng kahirapan para sa Panginoon. Ito yung ating pribilehiyo. Hindi lahat ay maaaring gawin ito. Ang mga hindi ligtas, wala silang karapatang mabuhay para sa Panginoon o mamatay para sa Panginoon dahil wala silang relasyon sa Kanya. Tingnan nga natin saglit, Awit 118, verse 17. Mga Awit 118, verse 17. Awit 118, verse 17. Basahin natin ang sabay, hindi ako namamatay kung hindi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. Ang isang ligtas ay dapat na mabuhay. Kapag ang isang ligtas ay mamatay, saan siya mapupunta? Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Isinasaalang-alang ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga banal na mahalaga. Sinabi sa Apokalipsis 14:3, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabing, isulat mo ito, mapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Ang ligtas na nabubuhay para sa Panginoon kapag sila'y namatay na, ang kanyang pagpapagal ay matatapos at papasok siya sa kalwalatian. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Kapag ang isang ligtas ay namatay habang ipinapamuhay ang kanyang pananampalataya, tinitingnan ito ng Diyos na mahalaga. Takot ba kayo sa kamatayan? Huwag kayong mamuhay ng walang ingat at saka mamatay. Kapag nabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos at namamatay para sa Panginoon, wala nang masigit pang kaluwalhatian dito. Si Apostol Pablo, nakaranas siya ng gutom, ginaw, puyat, pagkabugbog, pagkabilanggo ng maraming beses. Nabingit siya sa kamatayan. Subalit, sa 2 Timoteo chapter 4 verse 7 hanggang 8, sinabi niya, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang aking pananampalataya, kaya't mula ngayon ay nakalana sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Isang kahangahangang awit ng pagtatagumpay. Nang mamatay si Jesus sa krus, sinabi niya, natupad na. Tinupad niya ang gawain ng katubusan ng sangkatauhan at pagliligtas ng mga kaluluwa at pagkatapos ay pumasok siya sa kaluwalhatian. Sinabi rin ito ni Pablo, natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Nang siya'y mamatay, umawit siya ng pagtatagumpay. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Tayo ay naligtas sa pamagitan ng dugong idinanak ni Kristo sa krus. Subalit kung paanong tayo nabubuhay, pagkatapos ng kaligtasan, ito ang sisiya sa atin ng tapat na hukom. Sinasabi sa Apokalipsis 22:12, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Dala ng Panginoon ang gantimpala at ibibigay sa bawat isa upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ayon sa kanyang ginawa. Magkaparehas lang ba ang magkaparehas po yung ating kaligtasan, subalit magkaiba ang ating Kristiyanong pamumuhay.
Ang iba'y nabubuhay ng lubos para sa Panginoon, nagtitiis ng may kahirapan. Ang iba naman, bagamat ligtas, ay nabubuhay ng maginhawa at komportable. Ito ba talaga ang pagpapala? Makikita natin kung sino ang tunay na pinagpala kapag dumating na ang Panginoon upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sa unang Korinto chapter 4, kung magkagayon na ang bawat isa ay tatanggap ng papuri mula sa Diyos. Subalit, hindi lamang papuri, kundi magkakaroon din ng pagsaway. Opo, kaya nga doon sa Mateo chapter 25, verse 21, magaling, mabuti at tapat na alipin. Pero doon naman sa verse 26, sinabi, ikaw na masama at tamad na alipin. Ikaw na masama at tamad na alipin. Kapag pinagmamasdan tayo ng Panginoon at nagagalak, magagawa nating magtiis sa ating anumang kahirapan dahil sa kagalakang ito. Subalit kung pinagmamasdan niya tayong may kalungkutan, bagamat tayo'y ligtas, hindi dapat na maging ganito. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. Ang ilan kapag naharap sila sa mga maliliit na kahirapan pagkatapos maligtas, sinasabi nila, sana pumunta na ako agad sa Panginoon. Hindi nyo dapat sinasabi ang gayong bagay na parang napakagaan lamang. Sila lamang na nabuhay ng maayos para sa Panginoon ang maaring magsabi nito. Kung hindi ka pa nabubuhay para sa Panginoon at sasabihin mong, sana pumunta na agad ako sa Panginoon, anong gagawin mo doon pagpunta mo ron? Bago tayo mamatay, hindi ba dapat na mayroon tayong gawin para sa Panginoon? Isang bagay na makakapagbigay sa Kanya ng kagalakan at makakapagbigay naman sa atin ng kalwalatian sa Kanyang harapan? Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Bakit ba buhay pa tayo? Mayroon pa rin ba tayong pagnanasa sa sanlibutan ito? Gusto rin ba nating mabuhay ng marangya gaya ng iba? Siyempre hindi. Maraming dahilan kung bakit kailangan nating mabuhay at ito ang isa sa mga iyon. Kayo'y magsiparito at inyong dinggin kayong lahat na natatakot sa Diyos at ipahayag ko kung ano ang iyong ginawa para sa aking kaluluwa. Ano ang ginawa ng Diyos? Nilikha niya ang sansinukob at pinamahalaan ng kasaysayan. Subalit higit sa mga ito, ang pinakadakilang ginawa niya ay ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang mamatay sa halip natin, upang tubusin ang ating mga kasalanan magpakailanman at upang iligtas ang ating mga kaluluwa. Kayang gawin ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng salita at kapangyarihan, subalit may isang bagay na hindi niya magagawa sa pamagitan ng salita at kapangyarihan lamang. Kahit sa pamagitan ng salita at kapangyarihan ng Diyos, hindi maaring maligtas ang kaluluwa. Bakit? Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Hindi maililigtas ang makasalanan kung hindi mababayaran ng kasalanan. Kung ililigtas ng Diyos ang mga makasalanan nang hindi binabayaran yung kasalanan, hindi siya magiging matuwid na Diyos. Ibig sabihin, itinanggi niya yung kanyang sariling likas. Dahil ang Diyos ay matuwid, kailangan mabayaran ng kasalanan. Kung tayo mismo ang magbabayad naman niyon, mapupunta tayo sa impyerno. Kung gayon, paano tayo maliligtas? Upang tayo maligtas, kailangan na ang Diyos mismo ang magbayad sa kasalanan. At upang maisang katuparan nito, ipinadala ng Diyos yung kanyang tanging anak na kapantay niya sa anyo ng tao. Siya ay walang kasalanan na namatay para sa ating kapakanan. Siya ay hindi nagmula sa lahi ni Adan. Narito isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Si Jesus ay ganap na tao, ngunit upang siya ay ipanganak na walang kasalanan, hiniram ng Diyos ang sinapupunan ng isang birhen sa loob ng 10 buwan. Kahit na si Jesus ay dumating bilang tao, hindi siya nagmula sa lahi ni Adan. Hindi siya makasalanan. Hindi siya nagkasala kahit isang beses. Perpektong tinupad ni Jesus ang kautusan ng Diyos.
Siya lamang ang matuwid na namatay sa halip na ang mga makasalanan. At sa pamagitan niyon, na isa katuparan ng Diyos ang gawain ng pagliligtas sa mga makasalanang tulad natin. Ano ba ang higit na dakilang gawain kaysa isakripisyo yung tanging anak ng Diyos? Ito ay higit na dakila kaysa sa paglikha ng sansinukob at sa pamagitan ng lahat ng bagay. Kaya nga, naligtas tayo sa pamagitan lamang ng pagkaunawa at paniniwala sa ginawa ng Diyos sa napakadakilang gawaing kanyang ginawa sa katotohanan na isinakripisyo niya yung kanyang tanging anak upang tubusin ang kasalanan ng buong sanlibutan. Yung pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaligtasan ang pinakadakilang paraan upang masuklian natin yung biyaya ng Diyos. Kayo'y magsiparito at inyong dinggin kayong lahat na natatakot sa Diyos at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa ating kaluluwa. Merong ginawa ang Diyos para sa ating kaluluwa. Ipahayag ko ang gawain ng kaligtasan. Ito ang dapat nating gawin habang tayo'y nabubuhay at hindi pa namamatay. Ngayon, hindi natin dapat ito kalimutan. Kapag ang naligtas ay nakarinig ng mensaheng ito, naanting yung kanyang puso at sasabihin, oo, tama yan. Dapat tayong mabuhay para sa Panginoon, para sa Ebanghelyo. Ngunit hindi ibig sabihin na ang lahat ay magiging evangelist, missionary o pastor. Ngunit tayong lahat ay mayroong iisang buhay na walang hanggan, iisang pag-asa sa langit at iisang layunin ng buhay. Ang kaibahan ay hindi yung layunin, kundi yung paraan. Ang iba ay nagsusumikap sa negosyo, yung iba naman ay nagtatrabaho sa mahirap na trabaho, kumikita ng pera, ngunit kaunti lamang ang ginagastos para sa sarili at ginagamit ang malaking halaga upang ipangaral ang Ebanghelyo. Maraming kapatid ang ganito. Kaya nga ginagawa natin yung world mission. Sa ngayon, meron tayong 82 na bansa na may tinatayang 1,160 churches sa iba't ibang bansa. Marami rin tayong mga churches dito sa Korea. Karamihan sa mga bansang pinaglilingkuran natin sa buong mundo ay mahihirap. Alam niyo ba kung magkano yung ginastos upang makapagpadala lamang ng pamilyang misyonaryo? Kung pera lamang yung iisipin, hindi talaga tayo makakapagpadala ng misyonaryo. Kasi kailangan nating ihanda yung kanilang bahay, yung gusali ng church, yung retreat center, sasakyan. Kailangan makapagpaaral yung kanilang anak, matustusan yung kanilang pang-araw-araw na gastusin. At kada 3 taon, bumabalik yung kanilang pamilya sa kanilang bansa at kailangang gastusan yung kanilang pagbalik. Kaya ang halaga na nagastos ngayong taon, paumanhin po ha, babanggitin ko po ito, ay humigit kumulang na 8.4 million pesos para dun sa mission sa ibang bansa. Ngunit kung hindi bibigyan din ng mga pastor ang pagbibigay na sinasabing pakiusap magandog kayo. Pakiusap magandog kayo. Karaniwan, hindi nagbibigay ang mga tao. Nababanggit ko ito kapag winter retreat. Ngunit iyon ay dahil tayo lang ang naroon. Kapag merong mga hindi paligtas, baka isipin nila, sabi ko na, nakatuon din yung church na ito sa offering. Kaya nga, hindi gusto ng mga pastor na mangaral tungkol sa paghahandog. Gayunpaman, maayos naman ang lahat kahit hindi gaano napagbibigyan din ito. Walang malalaking problema at tila nangyayari ang lahat ng natural. Ngunit yung natural ay hindi nangangahulugang automatic. Alam ng mga kapatid, kahit hindi na sila pagsabihan dahil natutunan na nila ito paglipas ng panahon. Ang mga naligtas ay alam na sa kanilang buti kung ano yung dapat yung paano sila mamuhay sa harapan ng Panginoon at isinasabuhay nila ito. Kaya naging posible po yung world mission. Sinasabi ng ilan, maaaring hindi ako makapunta bilang missionary, ngunit makakapagdala ako ng missionary. Ngunit paano ipadadala ang isang missionary? Merong isang pastor po na nangangalang Oswald J. Smith ng People's Church sa Toronto, Canada. Pumanaw na rin po siya. Sa kanyang aklat, The Supreme Task of Church o yung The Passion of Soul Winning, nabasa ko na po ito ng maraming beses at madalas na umiiyak ako habang binabasa ito. Magtatanong siya,
Sinong nais naming ipadala ang taong ito bilang misyonaryo? Sino yung magpapadala sa kanya? Tatayo yung mga tao at sasabihin, oo, ipapadala ko siya. Ipapadala namin siya. Sa ganitong paraan, nakapagpadala siya ng 350 na misyonaryo. Ayon doon sa kanyang aklat, gusto niya talaga ay makapagpadala ng 400 na misyonary. Matapos niyang pumanaw, yung kanyang anak na si Paul B. Smith ay tila hindi kayang gawin yung ginawa ng kanyang ama. Maaring hindi ako makapunta bilang misyonaryo, ngunit magpapadala ako ng mga misyonaryo. Mga kapatid, kahit hindi tayo makapunta, maaari nating ipadala ang iba. Kung hindi ko kayang magpadala ng isang tao mag-isa, kaya silang ipadala ng church ng sama-sama. Tama po yun. Maaari itong gawin. Kapag ibinibigay natin ang ating pinaghirapan at pinagpaguran para sa misyon, ang perang iyon ay nagagamit upang iligtas ang mga kaluluwa na kung hindi ay mapupunta sana sa impyerno. Kaya nga doon sa Lucas chapter 16, makipagkaibigan kayo para sa inyong sarili sa pamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Sinasabi ni Jesus na ang kayamanan ng mundong ito, kung hindi ginagamit ayon sa kalooban ng Diyos, ay tatawagin na di makatarungang kayamanan. Hindi niya tinutukoy na mali ang pera. Sinasabi niya na gamitin ang kayamanan ng mundong ito upang makipagkaibigan. Anong klaseng kaibigan? Hindi po ito yung kainuman, kaibigan sa walang kabuluhang bagay, kundi kaibigan para sa walang hanggang tahanan. Mga kaibigang makakasama ninyo sa langit. Walang mahihigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Ang Panginoon yung namatay doon sa krus upang iligtas ang mga kasalanan gaya natin at upang gawin tayong kanyang mga kaibigan. Mga walang hanggang kaibigan. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Sinabi niya, kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Kapag naunawaan ng mga taong naligtas na ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa kanila, tayo rin ay kikilos upang iligtas ang ibang mga kaluluwa. Iyan ang patunay na tayo ang mga kaibigan ng Panginoon. Namatay ang Panginoon upang gawing kanyang kaibigan ng isang makasalanang tulad ko. At dahil dito, kailangan ko rin kumilos upang maging walang hanggang kaibigan niya ang ibang mga tao. Iyan yung mensahe nito. Kaya, nabubuhay tayo sa mundong ito upang suklian ang biyaya ng Diyos. At sa lahat ng paraan ng pagsusukli, ang pinakadakila ay ang ipahayag ang biyaya ng Panginoon at iligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay ang pinakadakilang misyon sa mundo. Bilang mga Kristiyano, tinatawag natin itong gawain. Tinawag tayo upang gawin ito. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Alam niyo ba kung gaano kadakila yung kaligtasan na ating natanggap? Sinasabi ng Biblia, nanilikha at pinamumunuan ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang salita. Tama po. Wala ni isang bagay na hindi kanyang kayang gawin gamit ang kanyang salita at kapangyarihan. Ngunit ano ang bagay na kahit ang salita at kapangyarihan ng Diyos ay hindi kayang gawin? Iyon ay ang kaligtasan ng isang kaluluwa. Meron pa bang higit na dakilang gawain kaysa sa gawain na kinakailangan ang pagkamatay ng tanging anak ng Diyos? Isipin ninyo ang isang tao na may otoridad, kayamanan at napakamakapangyarihan na kailangan niyang ialay yung kanyang tanging anak upang mamatay. Meron pa bang higit na dakilang gawain kaysa rito? Kung kaya tayong iligtas ng Diyos nang hindi namamatay ang kanyang anak, bakit pa niya pinadala yung tanging anak niya sa mundo? Para magdusa sa pinakamasarable paraan doon sa krus at dumanak yung lahat ng kanyang dugo. Kasi walang ibang paraan. Kaya tinatawag ito ng Biblia na ganito kadakilang kaligtasan. Naunawaan ba po ninyo? Tila marami pa rin sa inyo ang hindi naunawaan ito. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan?
Anong ibig sabihin ng pabayaan? Ito ay ituring na walang halaga. Ganyan hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Hindi niya ito pinahalagahan. Wala siyang interest dito, kaya nga pinagbili niya yung kanyang pagkapanganay sa nilagang lentehas. Kahit paulit-ulit na sinasabi ng mga tao, dapat mong tanggapin ang kaligtasan, pinababayaan pa rin nila ang napakadakilang kaligtasang ito. At dahil hindi nila ito pinahalagahan, hindi nila ito tinatanggap. Iniisip nila, tatanggapin ko na lamang ito, mamaya. Ano bang halaga niyan? Kaligtasan lang naman yan. Nung minsan, pumunta ako sa isang church sa isang probinsya at nangaral. Maraming kabataan yung naligtas at talagang napakasaya ng miyembro ng mga choir. Kahit isang church siya sa probinsya, maraming kabataan doon. Lahat ay masaya. Sa gitna ng kasiyahan yun, isang elder yung nagsabing, bakit labis ang pag-iingay ninyo dahil sa kaligtasang iyan? Sinabi ko sa kanya, pasensya na po, ano yung sinabi ninyo? Tinawag po ba ninyo ito na kaligtasan lang? Kaya namula yung kanyang mukha. Sinabi niya, oo, tama. Nagkamali ako. Sa kanyang puso, matagal niya nang minamaliit ang kaligtasan. Naniniwala siya na dahil nakapagpatayo siya ng ilang church sa probinsya at nakagawa ng maraming malalaking bagay para sa church, iyon yung mahalaga sa pananaw niya. At nang nakita niya yung mga taong nagagalak dahil natanggap nila yung kaligtasan, para sa kanya, kaligtasan lang yun. Hinamak niya ang kaligtasan. Mga kapatid, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Napakadakila at napakahalaga ng kaligtasan na ating natanggap. Kung alam ninyo na ang sarili ninyong kaligtasan ay dakila, hindi ninyo dapat ipagwalang bahala ang kaligtasan ng iba. Kung alam ninyo na ang buhay na natanggap ninyo ay dakila at mahalaga, hindi ba dapat ituring din ninyo na dakila at mahalaga ang kaligtasan ng iba? Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Dapat nating ipangaral. Hindi ba dapat maging tulad tayo ni Jesus, ni Pablo, na handang ialay ang ating oras, yaman, kalayaan, pati yung ating kasiyahan para sa kaligtasan ng kaluluwa? Kung tayo'y nabubuhay na may layuning ipangaral ang Ebanghelyo at gumagawa ayon sa kalooban ng Panginoon, kung gayon, kahit anong kahirapan at sakripisyo ang ating kaharapin, kinakaharap natin ito ng merong kasiyahan at pagpapasalamat. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo at pagliligtas ng kaluluwa ay isang banal at seryosong utos na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito yung pinakadakilang misyon sa buong mundo. Ito yung layunin ng ating buhay Kristiyano at ito ay isang pribilehiyo. Mga kapatid, yung presidente ng US ay maaring magmalaki na siya yung namumuno sa mundo. Ngunit maaari ba na sa kanyang otoridad ay makapagligtas ng kahit isang kaluluwa? Imposible. Ano mang kanyang gawin, hindi niya ito magagawa. Magagamit ba ng pinakamayamang tao sa mundo ang kanyang kayamanan upang bilhin ang kaligtasan ng isang kaluluwa? Hindi maaari. Kaya ba ng doktor na magpagaling ng kaluluwa ng tao? Hindi maaari. Ang mga siyentipiko, sila'y nakapagbuo ng spacecraft. Ipinadala nila yung tao sa buwan at sa Mars. Ngunit, kaya ba nilang magpadala ng isang kaluluwa patungo sa langit? Hindi nila kaya. Walang sino man ang may kakayanan. Ngunit, kaya natin, hindi po ba? Kaya natin. Kaya natin gawin. Maaari ba nating baliwalayin ang ganito kadakilang kaligtasan? Namumuhay ba tayo na kinalilimutan ng dakilang gawain na kaya nating gawin? Sa pamamagitan ng kaunting tulong mula sa atin, ang isang tao na pupunta sa impyerno ay makakapunta sa langit. Mga kapatid, ipagpalagay natin na ako ay nagmamaneho at nakatagpo ako ng tao na naaksidente at naghingalo. Ako yung unang tao na nakakita nito. Ano yung dapat kong gawin? Sasabihin ko lamang, malas mo, mamamatay ka. At pagkatapos ay magpapatuloy lang ba ako sa pagmamaneho? Kahit gaano ko kaabala, dapat kong isantabi ang lahat ng iyon. Maaari kong isakay yung taong iyon sa aking sasakyan, dalhin siya sa ospital o kaya naman tumawag ng ambulansya upang iligtas ang kanyang buhay.
Sa kahit anong paraan, dapat kong gawin ang lahat ng aking makakaya upang iligtas ang taong iyon. Kung kayo ay makakita ng taong mamamatay na at nagpapanggap na hindi ito nakita dahil ikaw ay abala o makakaabala lamang ito, ikaw ay maituturing na isang mamamatay tao. Hindi ba totoo ito? Ang Panginoon ay namatay dun sa krus para iligtas tayo. Ngunit kung ang ebanghelyo ay hindi ipangangaral, walang maliligtas. Tingnan natin sa Juan chapter 20 verse 19. Juan chapter 20 verse 19 hanggang 23. Nang magdadapit hapon na ng araw na iyon, na unang araw ng linggo habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyon, dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito, ay kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung yung muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita, yung mga alagad ay nagkahiwa-hiwalay, pero nagkatipon sila pagkatapos na mabalitaan na si Jesus ay muling nabuhay. Gayunpaman, hindi pa din sila sigurado, si Jesus ba talaga nabuhay na muli? Sila'y nag-aalinlangan dahil sa kanilang takot sa mga Hudyo. Isinara nilang maigi yung pinto at biglang nagpakita sa kanila sa kalagitnaan si Jesus. At muling nabuhay si Jesus ay nagkaroon ng espiritual na katawan, katawang kayang magpakita kahit saan at nawawala o mawawala ayon sa kanyang kalooban at pumapasok kahit nakasara ang pinto. Tapos pinakita niya yung kanyang mga kamay. Ang isang espiritu ay walang laman at buto na gaya ng inyong nakikita sa akin. Ngayon, pinakita niya yung bakas ng pako ng kanyang kamay at ulos sa kanyang tagiliran. Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Sa anong layunin siya sinugo ng Ama? Ang walang kasalanan na tanging anak ng Diyos ay isinugo upang mamatay para sa mga makasalanan upang magpadanak ng kanyang dugo upang tapusin ang gawain ng pagtubos upang iligtas tayo. At kanyang tinapos ito. At nabuhay na muli. Kung paanong sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin naman kayo. Ako ay namatay at muling nabuhay upang maisakatuparan ang gawain ng pagliligtas at ngayon ay sinusugo kita. Ikaw ay magpahayag ng ebanghelyo. Ito yung ibig sabihin nito. Si Jesus ay sinusugo ang alagad upang ipahayag ang gawain ng kaligtasan na kanyang isinakatuparan sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At hindi lamang yung mga alagad ang kanyang isinugo, ngunit tayo rin upang ipahayag ang gawain ng kaligtasan. Tama po ba? Kaya nga kung titingnan natin yung Roma 10:14, sinasabi, ngunit paano ang sinangtawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan at paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan at paano sila makikinig kung walang mangangaral. Kahit na si Jesus ay namatay sa krus at isinakatuparan ang gawain ng pagliligtas, kung walang magpapahayag nito, walang maliligtas. Kayo na mga naligtas, meron ba sa inyo na naligtas dahil lamang sa matalino? Wala. Tama po ba? Dahil merong nangaral sa inyo. Ikaw ay naligtas dahil merong nanalangin para sa iyo at merong nagpatotoo sa iyo patungkol sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na kung saan ang kaligtasan ay naging posible. Nagkaroon ka ng pananampalataya kapag ang tao na nakarinig ng salita ay naunawaan ito. Kung ang mga taong naipanganak na muli ay tinitikom ang kanilang bibig mula ngayon, ay hindi na ito ipinapangaral, wala talagang maliligtas. Ano ang inyong gagawin? Sinabi ni Jesus, tanggapin ninyo ang Espiritu. Kung inyong patatawarin ang mga kasalanan ng sino man ng mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patatawarin o patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad.
Ang mga naligtas ay may banal na espiritu. Ang layunin ng pagbaba ng banal na espiritu nung araw ng Pentecostes ay upang magpatotoo sa biyaya ng Panginoon. Ang espiritu ng katotohanan, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ang talatang, kung iyong patatawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Nangangahulugan nito na kapag ang ebanghelyo ay naisakatuparang gawin ng Panginoon ay naipahayag, ang kaligtasan ay matatanggap. Pero kung hindi, sila ay mapapahamak. Walang sino man ang maliligtas. Yung mga talatang, kung inyong patatawarin ang mga kasalanan ng sino man, ang iyon ay ipinatatawad sa kanila. Ito'y nangangahulugan kapag pinatotohanan natin ang katotohanan ng ginawa ng Panginoon, ang mga kasalanan ay mapapatawad at ang kaligtasan ay matatanggap. Mga kapatid, sa lahat ng mga bagay na pwedeng gawin ng tao, mayroon bang gawain na higit na dakila kaysa sa pangangaral ng Ebanghelyo? Wala na po. Ang Panginoon ay isinugo upang isakatuparan ng gawain ng pagliligtas sa pamagitan ng kamatayan doon sa krus. Ginawa niya ang gawain ito. Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Ito ay dahil nakapagpasya siya na mamatay doon sa krus at muling mabuhay. Anong tinawag natin dito? Ano ang tawag sa taong naligtas? Siya yung taong isinugo upang ipahayag ang katotohanan. Isinugo siya upang ipangaral ang katotohanan. Dapat tayong mangaral. Sa pamagitan ng kaunting tulong, maari silang maligtas. Gayunpaman, ating sinasabi, nakakainis naman, busy pa ako, o di kaya, hindi naman nakikinig yan. Alam ba ninyo kung gaano kalaking kasalanan ang hindi pag-evangelize? Sa Santiago 4:17, kaya't ang sino mang nakakalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ano ito? Alam ninyo ito na mabuti. Anong gagawin? Anong gawain ang mas mabuti kaysa pangaral ng Ebanghelyo at pagliligtas ng kaluluwa ng isang tao? Wala na po. Ang taong naligtas ay nagkaroon ng fellowship mula sa unang araw na sila ay maligtas. Sa loob ng fellowship na ito, ang Ebanghelyo ay pinapangaral. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Sa pagitan ng mga taong naligtas, ang Diyos ay gumagawa ng mabuting gawain. Ang pangaral ng Ebanghelyo sa mga makasalanan na patungo sa impyerno upang sila ay maligtas ay ang pinakamabuting gawain. Ito yung mabuting gawain. Hanggang sa bumalik ang Panginoong Hesukristo. Anong gawa? Anong uri ng gawa ang kanyang ginawa? Ang gawain ng kaligtasan ang nangyari. Kapag nagkakaisa tayo, tayo ay nabubuhay. Tayo ay mabubuhay. Kapag tayo ay nagkakaisa, sinong mabubuhay? Maraming kaluluwa ang naliligtas kapag ang mga naligtas ay nagkakaisa sa kanilang puso at nakikibahagi. Sinasabi nila na kahit ang uling na umaapoy na nagliliyab ay namamatay kapag pinaghihiwa-hiwalay. Ang Ebanghelyo ay hindi maipapangaral sa pagiging matalino o sa pagiging masigasig. Ito ay naipapangaral sa pagkakaisa ng puso. Bilang individual, para bang wala tayong kalakasan. Ngunit kapag tayo nagkatipon-tipon na magkakasama tulad ng namamatay na baga na umaapoy muli kapag pinagsama-sama, kahit na ang bawat isa sa atin ay mukhang mahina at walang lakas, kapag tayo ay nanalangin ng magkakasama para sa Ebanghelyo at gumagawa ng magkasama, ang Panginoon ay gumagawa sa atin. Na ang mas maraming kaluluwa ay maligtas. Tama po. Kung tayo ay magkakawatak-watak, kahit na maraming maligtas kapag tayo ay nagkawatak-watak, marami po yung mapupunta sa impyerno. Ngayon, tignan nga lang po natin sa Kawikaan 24. Halos patapos na yung oras. Kawikaan 24, verse 11 at 12. Kawikaan chapter 24, verse 11 hanggang 12.
Kawikaan 24:11 hanggang 12. Basahin natin ang sabay. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba ninyo alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagbabantay sa inyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya gagantihan? Nakakamangha po yung salitang ito. Silang dinadala sa kamatayan. Sila na dinadala sa impyerno. Iligtas mo. At silang natitisod patungo sa katayan ay tumutukoy sa mga hinahatak ng dyablo upang mapunta sa impyerno. Pigilan mo. Ito'y nangangahulugan na huwag mo silang pabayaan na nag-iisa. Nangangahulugan ito na iligtas mo sila kahit na nakikita ninyo sa inyong mga mata na sila'y dinadala patungo sa kamatayan, patungo sa katayan na winawasak ng dyablo at dinadala sa impyerno. Nagpapanggap po ba kayo na hindi ito nalalaman? Kung pupunta sila sa impyerno o hindi, anong kinalaman naman nila sa akin? Wala ba itong kinalaman sa iyo? Kahit sa iyong sariling pamilya, sa iyong mga magulang, sinasabi nila, ikaw na lamang maniwala, pumunta doon sa langit. Tapos sasabihin mo, oo, naiintindihan ko. Tapos hindi na mag-evangelize. Sinasabi ng iba na ang kanilang mga asawang lalaki ay talagang hindi sumasang-ayon sa sinasabi, kaya maniwala ka na lang at pumunta ka doon sa langit. Ako pupunta doon sa impyerno at mamumuhay kasama ni Miss Korea. Iniisip ba niya na si Miss Korea ay pupunta sa impyerno? Ang lahat ng naroon ay magiging kagaya ng dyablo. At iniiwan mo lamang ba sila ng ganun? Kung magpapatuloy ka sa pananalangin habang umiiyak at kahit na umabot pa ito ng mahabang panahon, maaari silang maligtas. Huwag kang mawalan ng loob. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Magaling kang magsinungaling na hindi mo alam na pinatay na ni Cain si Abel. Ano yung sinabi niya? Ewan ko. Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Wala talaga siyang konsensya. Kahit siya mismo ang pumatay sa kanyang kapatid. Hindi tayo pumatay gaya ni Cain. Subalit, ang pabayaan, ang mapapahamak at nagsasabing hindi ko alam ay kapareho ng sinabi ni Cain. Dapat mong malaman na ang hindi pag-evangelize ay kasalanan. Ang hindi pag-evangelize ay isang malaking kasalanan. Sa unang Korinto chapter 9 verse 16, sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat kung ipangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong dahilan upang magmalaki. Sapagkat ang katungkulan ay inatang sa akin, kabagabag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Sinabi niya na kung hindi natin ipapangaral ang ebanghelyo, hindi lang doon nagtatapos, kundi may kahabag-habag. Binigyan ka ng biyaya at salita na maipangaral ang ebanghelyo at hindi mo ito ginagawa. Doon sa Ezekiel 3, sabi doon, ginawa kitang bantay sa sambayan ni Israel. Tuwing makakita ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Yung bantay ay nakatayo sa muog bantayan at mula roon, ang mga kalaban ay sumasalakay. Kung gayon, ano ang dapat niyang gawin? Dapat niya bang hipan yung pampatulog na trumpeta? Hindi po. Dapat hipan niya yung trumpetang pambabala. Kung makita ngayon ng bantay na sumasalakay na ang kalaban, subalit siya ay nakatulog at dahil wasak na ang buong lungsod, kung gayon sasabihin sa bantay, ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyo. Kung hindi natin ibabahagi ang salita sa masasama at dahil sila ay namatay, sinasabi niya na sisingilin niya sa atin yung dugo ng mga taong ito. Ngunit kung ipinapahayag natin ito at hindi naman sila nakikinig, kung gayon, wala kang pananagutan. Kaya dapat mo ring malaman na ang hindi pangangaral ng ebanghelyo ay kasalanan. Tayo ay nasa katapusan na ng panahon na
Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos yung mahalagang misyon ng pagbabahagi ng huling ebanghelyo. Sa Gawa 20:24, sinabi ni Apostol Pablo, "Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Hanggang sa matapos ko ang gawain ng pangangaral ng ebanghelyo ng biyaya, hindi ko itinuturing ang aking sarili na mahalaga. Maaari akong mamatay ng 100 ulit para sa gawain ng pangangaral ng ebanghelyo. Paano naman tayo? Tayo rin ay nagligtas sa naligtas sa parehong biyaya. Pero bakit wala tayong pakialam? Kung mapunta man sila sa impyerno o hindi, anong responsibilidad ba meron tayo? Paano kung magagawa ang gawain ito? Bakit hindi mo magawa? Kung nananalangin at gawin natin na magkakasama, magtipon-tipon, magagawa natin ito. Gamitin natin yung pera na kinikita natin sa pagtatrabaho ng mabuti. Maliit lang yung ginagamit natin para sa ating sarili at malaki para dun sa gawain ng pagliligtas. Inihahandog natin ito bilang suporta sa misyon. Parang walang ibang organisasyon ang gumagawa ng world mission katulad natin. Ipinagkatiwala ng Diyos sa atin yung pandaigdigang misyon. Bilang kapalit, ang ating responsibilidad ay napakalaki. Nangyari lamang ba ito ng mag-isa? Halos lahat sila ay mahihirap na bansa. Ngayon ay maraming lugar na ang merong retreat center at nabili na rin natin yung magandang retreat center sa Spain. Pansinin po ninyo, patuloy na isinasagawa ng Korean Church ito. Dapat nating gawin ang gawain na ito sa buong lakas natin hanggang sa huli nating hininga. Kapag ginagawa natin ang mabuting gawain ng Diyos, hindi dapat tayo manlupaypay. Bakit? Bakit hindi mo kaya kung buhay ka pa? Kaya mo yan. Hanggang sa huli, kaya nating gawin ito. Kaya huwag kang manlupaypay. Dapat din tayong manalangin na lumabas ang maraming tapat at marunong na mga manggagawa ng ebanghelyo. Sa Mateo 9:37 hanggang 38, kaya't sinabi niya, sa kanyang mga alagad tunay na napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang Panginoon ng anihin ay ang Diyos. Idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Panginoon, pakiusap, magpadala po kayo ng maraming tapat at masipag na mga manggagawa. Maraming manggagawa sa iyong ebanghelyo. Kahapon po, hindi po ba nag-ordain tayo dito sa Korea ng 15 mga evangelist bilang mga pastor? Binigyan tayo ng Diyos ng maraming tapat at masisipag na mga manggagawa. Dapat tayong manalangin para sa mga manggagawa ng Diyos at tulungan sila sa gayon ay maipangaral nila ang ebanghelyo. Isipin ninyo ito, kung may mga sundalo na nasa unahan ng digmaan, sila yung humaharap sa mga kaaway, lumalaban sa bansa, sa mga mamamayan, tapos yung mga taong nasa likuran, kumakain lang, umiinom, hindi sila nagsusupply ng armas at pagkain, ano yung mangyayari? Mamamatay ang lahat. Ang mga tao sa likod ay dapat na manalangin, makiisa at tulungan ng mga sundalo na nakikipaglaban sa harapan na isinusugo ang kanilang mga buhay laban sa mga kaaway. Marami tayong dapat gawin. Ang layunin ng ating buhay ay tanging ang pangangaral ng ebanghelyo. Maraming bagay ang dapat magawa ng bawat isa. Maraming bagay ang magagawa ng bawat isa. Si Apostol Pablo ay humiling sa mga tao na ipanalangin siya doon sa Efeso kasi sa Colosas. Ako rin ay humihingi na ipanalangin ninyo ako, subalit marami na yung nananalangin para sa akin.
Maraming tao ang nananalangin para sa ating mga evangelist at mga missionary. Subalit, hindi lamang tayo dapat manalangin, dapat din tayong magpadala ng maraming mission support fund. At ito ang ginagawa natin mabuti ngayon. Dapat tayong tumulong sa gayon ang gawain ay makapagpatuloy. Kahit hindi siguro ako gumawa, marahil magiging maayos din ang lahat. Opo, maaaring maging maayos ang lahat. Gayunpaman, matatakasan mo ba yung gayong responsibilidad sa Diyos? Kapag nagtanong yung Diyos, pagkatapos mong maligtas, ano ba yung nagawa mo? Ano yung isasagot mo? May mga bagay na maaari mong gawin. Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na, wala na tayong sapat na panahon para makapag-evangelize. Kung wala ka mang magawa noon, maaari kang magsimula ulit ngayon. Gawin natin ang ating makakaya. Mabuti kung hindi pa dumating ang Panginoon ngayong 2026, subalit maaari na siyang dumating. Tunay na ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon, gawin natin ang lahat ng ating makakaya. Sa gayon, ang buhay natin pagkatapos ng kaligtasan ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Gawin natin ito ng sama-sama. Huwag nang mag-isa. Tulong-tulong po tayo at tutulungan tayo ng Panginoon. Ang nag-aasik ay ang magsakripisyo. Ibig sabihin ay pagdurusa. Kung merong labis na pagdurusa at sakripisyo, marami yung maliligtas. Pero kung kaunti lamang yung nagsasakripisyo, kaunti lang din naman yung maliligtas. Kaya nga doon sa 2 Korinto chapter 9 verse 10, siyang nagbibigay ng binhi sa manghahasik at ng tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng iyong binhi upang ihasik at magparami ng mga bunga ng iyong pagiging matuwid. Kapag ginagawa natin ang gawain ng Panginoon, tinutulungan niya tayo. Kung gagawin natin ito, tutulungan niya tayo na magawa ito. Kung walang ganitong puso, iiwang mag-isa ng Panginoon ang mga gayon. O sige, mamuhay ka ng gusto mo. Hindi namimilit ang Diyos. Hindi po. Dapat nating gawin ang gawain ng Diyos na may kusang loob at masayang puso. Mateo 6:33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang kaharian ito ay ang pangangaral ng Ebanghelyo at ang katwiran ay ang pamumuhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung gagawin lamang natin ito, ibibigay ng Diyos ang kailangan ng ating laman bilang bonus. Tinutupad ng Diyos ang mga pangako niya dahil hindi natin ito pinaniniwalaan. Hindi natin tuloy nakikilala yung tulong ng Diyos at nagsisikap tayo na mabuhay ayon sa sarili nating pagnanasa. Pero kung mabubuhay lamang tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at pangangaral ng Ebanghelyo, ibibigay ng Diyos yung lahat ng pangangailangan natin. At kung gayon, bibihisan ng Diyos ang damo sa parang at na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itinatapon sa kalan. Hindi ba lalo kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Sinaway niya sila. Mabuhay tayong may katapangan at kagandahan hanggang sa pagdating ng Panginoon. Naintindihan niyo po ba? Kaya sa katapusan ng maikling buhay na ibinigay sa atin, isakatuparan po natin ng higit na dakila yung gawain ng misyon. Ngayon, ulitin po natin kung ano yung sinabi. Ano po yun? The Year of World Mission, Wholehearted Devotion, and Total Mobilization. Dapat lahat tayo ay kumilos. Huwag ninyong sabihin na hindi naman ako kasama. Lahat ng mga ligtas ay dapat na kumilos. Manalangin sama-sama, makiisa sa gawain ito at ilaan ang oras kabuhayan maging ang ating mga ari-arian. Sa gayon ay matiyak natin na maisakatuparan ang gawain ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay pa tayo ng Diyos ng pagkakataon. Manalangin na po tayo. Mabagay namang Diyos, nung namuhay kami sa kasalanan, nahabag ka sa amin. Sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus at sa pagdanak ng kanyang dugo, pinatawad mo kami ng walang hanggan at iniligtas. Nagpapasalamat kami sa biyayang ito. Kaya kami ay nakikiusap na samahan kami kumilos sa amin sa natitira naming panahon na makapamuhay para lamang sa kalooban ng Diyos at kanyang kalwalatian, ipangaral ang Ebanghelyo at gabayan ang mga ligaw na kaluluwa tungo sa iyo at ikasakatuparan ang iyong dakilang gawain ng pagliligtas.
ang lahat nawang mga churches sa bansa at maraming mga mananampalataya sa buong mundo ay tapat na maisagawa ang banal na gawain na ipinagkatiwala sa katapusan ng panahon upang mangyari ito ayon sa iyong nais at maraming kaluluwa nawa ang maligtas at makapagbigay galak at kaluwalhatian sa Diyos. Lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.